Ang akala ng karamihan ay masarap ang buhay ng isang OFW. Ngunit ang hindi nila alam ay tipid na tipid sila sa kanilang mga sarili. Masuportahan lamang ang pamilya sa sariling bansa. Ikaw, isa ka bang OFW? O may pamilya ka ba na nagtatrabaho sa malayong lugar? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Bilang isang tindero ng taho ay nangangarap talaga ang matanda na si Mang Jun na mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang dalawang anak. Sa 500 piso na kanyang kinikita sa pangaraw-araw ay talagang tinitipid nila ng kanyang asawa ang kakarampot na pera. Pinagkakasya nila ang 200 piso para sa kanilang pagkain at ang 300 piso naman ay napupunta para sa pag-aaral ng dalawang bata. Mahal, pasensya ka na ha. Hindi man tayo mayaman, pero nakikita mo naman na nag-aaral ng mabuti ang ating dalawang anak, sabi ni Mang Jun sa kanyang asawa. Naiintindihan ko naman. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para masuportahan mo kaming tatlo. Nakangiting sagot ni Aling Perlita. Hirap man sila sa buhay, ngunit kahit na kailan ay hindi nila nagawang manlamang sa kanilang kapwa. Kaya naging maganda rin ang pag-uugali ng magkapatid na si Jason at Maria. Palagi kasi silang binibigyan ng pangaral ni Mang Jun na kahit anumang hirap ng buhay ay huwag gagawa ng masama. 2 taon na lamang ay makakatapos na sa pag-aaral si Maria at si Jason naman ay pag-graduate na sa high school. Nagkasabay-sabay ang kanilang mga gastusin kaya pilit silang gumagawa ng paraan para lamang mairaos nila ang kanilang buhay. Si Aling Perlita ay sumasideline bilang isang manicurista. Sa pamamagitan ng ganitong trabaho ay nakakatulong naman siya sa mga gastusin nila sa bahay. Ang magkapatid naman na Jason at Maria ay nagtitinda na kung ano-ano sa kanilang klase. Ang kanilang kinikita ay ang nagsisilbi nilang baon at dagdag pambayad sa kanilang mga proyekto. Ngunit kung minsan ay madalas silang tuksuhin ng kanilang mga kaklase nang dahil sa ganitong estado ng kanilang buhay. Oh, si Boy Turon. Oras ng klase pero nagtitinda ng turon. Huwag ka nang mag-aral kung gagawin mo lang tindahan itong eskwelahan. Natatawang sabi ni Jasper. Nang dahil doon ay rinig na rinig ni Jason ang pagtatawanan ng kanyang mga kaklase. Pero hindi na niya pinapakinggan ang mga ito. May mga tao rin naman na sumusuporta sa kanyang ginagawa at kung minsan ay pinapasobrahan pa nga ang ipinambabayad na pera. Nang dahil doon ay hindi nawawalan ng pag-asa ang binata. Alam naman niya sa kanyang sarili na wala siyang ginagawang masama. Iniisip na lamang niya ang paghihirap ng kanyang ama na si Mang Jun na nagsisikap magtinda ng taho para lamang masuportahan silang magkapatid. Jason, ano ka ba naman? Oras na ng klase, kaya mamaya ka na magtinda. Pumasok ka na sa loob ng classroom at ako na bahalang magtinda niyan, sabi ng isang guro na si Mrs. Rochelle. Palagi siya nitong nasesermonan, ngunit ito rin naman ang guro na palaging tumutulong sa kanya. Itinitinda nito sa mga kapwa guro ang kanyang mga panindang turon at pagkatapos ng klase ay malalaman niya na ubos na ito. Maraming salamat po talaga Ma'am Rochelle. Tatanawin ko po ito na isang utang na loob, masayang sabi ni Jason. Lumipas ang 1 taon ay nakagraduate na ang binata sa high school. Ngunit nalaman niya na hindi na kinakaya ni Mang Jun ang bigat ng gastusin kaya napagdesisyonan niya na tumigil na lamang sa pag-aaral. Kailangan niya munang unahin ang kanyang ate dahil 1 taon na lamang ay makakatapos na ito sa kolehiyo. Ngunit isang araw ay may isang masamang balita ang kanilang nalaman. Pinapunta sila sa police station dahil napagsamantalahan daw ng mga kalalakihan ang kanyang kapatid. Galit na galit si Jason matapos niyang makita ang mga pasa sa mukha ng kanyang ate. Napansin din naman nila na para bang wala sa sariling pag-iisip si Maria nang dahil sa trauma. Ilang sandali lamang ay mabilis namang natunto ng mga pulis ang mga kalalakihan na gumawa nito sa babae. Mga hayop kayo! Mataas ang pangarap ng aking ate. Tapos ganito lang ang gagawin niyo sa kanya? Mabubulo kayo sa kulungan at ang Diyos na ang bahala sa inyong nagawa. Umiiyak na sabi ni Jason. Hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral si Maria at palagi na lamang itong nakatitig sa isang sulok.
Marami itong kailangang inuming gamot nang sa ganon ay gumaling sa kanyang karamdaman. Sunod-sunod na problema na lamang ang dumadating sa kanilang buhay at kitang-kita ni Jason ang panlalambot ng kanyang mga magulang. Umiiyak si Mang Jun sapagkat wala siyang magawa bilang isang padre de pamilya. Tay, wag na po kayong mag-alala. Magtatrabaho po ako at ipapangako ko po sa inyo na magiging maayos po ang ating buhay. Pag kumita na po ako ng pera, ay ipapagamot ko po si ate at magiging maayos na po ang lahat. Malungkot na sabi ni Jason. Hindi man nakatungtong sa kolehiyo si Jason, ngunit naglakas loob ito na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Balak niya magtrabaho doon bilang isang magsaka. Malaking pera ang sesolduhin niya doon, kaya naiisip niya na sa ganitong pamamaraan ay mabubuhay na ng maayos ang kanyang pamilya. Sa murang edad pa lamang ni Jason ay nakaalis na siya sa sariling bansa. Anak, pasensya ka na kung kailangan mo pang gawin ang bagay na to. Pasensya ka na kung ako ang tatay mo. Malungkot na sabi ni Mang Jun. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Alam niyo naman po sa inyong sarili na ginagawa niyo po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala, tay, dahil pangakong susuportahan ko po kayo. Positibong sagot ni Jason. Lumipas ang ilang oras ay nakaalis na ang binata at patungo na ito sa ibang bansa. Pero kahit na ganon ay wala namang balak si Mang Jun na tumigil sa kanyang pagiging isang tindero ng taho. Wala siyang balak na iasa na lamang sa kanyang anak ang lahat ng gastusin sa kanilang bahay. Ganoon din naman si Aling Perlita. Patuloy ito sa pagiging manicurista at ito rin ang nag-aalaga sa may sakit na si Maria. Nang makarating si Jason sa ibang bansa ay talagang naninibago siya sa lahat ng bagay. Karamihan naman sa kanyang mga katrabaho ay panay din Pilipino, kaya marami agad siyang naging mga kaibigan. Naku Totoy, batang-bata ka pa ha? Alam ko na naman ang dahilan kung bakit ka maagang nagtrabaho. Di ba, ginagawa mo din ang lahat ng ito para sa iyong pamilya? Sabi ng isang lalaki na nagngangalang Mang Rodolfo. Tama po kayo. Mahirap po ang aking pamilya sa Pilipinas. Kaya ako po napagdesisyonan na maging isang OFW. Magalang ang sagot ni Jason. Ganyan naman tayong mga Pilipino dito sa ibang bansa. Handang magtiis ng hirap para lamang kumita ng pera at masuportahan ang pamilya. Basta, magtiis ka lang Totoy. Kung mahirapan ka man ay lumapit ka lang sa aming matatanda para mabigyan ka namin ng payo. Nakangiting sabi ni Mang Rodolfo. Nang dahil doon ay naging masaya naman si Jason. Nalaman niya na marami palang mga Pilipino doon na kung saan ay sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Lumipas ang isang buwan ay hirap na hirap si Jason sa kanyang trabaho. Matinding pagod ang kanyang nararanasan dahil tirik man ng araw ay kailangan niyang kumilos. Wala siyang ibang pagpipilian dahil ito ang napili niyang buhay. Bukas kasi ay matatanggap na niya ang kanyang unang sweldo. Sa wakas, makakapagpadala na ako sa kanila ng pera, sabi ni Jason sa kanyang sarili. Kinabukasan ay agad niyang tinawagan ang kanyang pamilya. Tay, kumusta na po kayo? Kumusta na rin po ba si nanay at ate? Tanong ni Jason gamit ang kanyang telepono. Maayos naman ako anak. Medyo matumal lang ang benta ng taho dahil maulan ngayong araw. Maayos din naman ang nanay mo, pero ang ate Maria mo ay 3 araw nang walang iniinom na gamot. Nanginginig na sagot ni Mang Jun. Nang dahil doon ay agad ipinadala ni Jason ang kalahati ng kanyang sweldo. Ang kalahati naman ay kanyang iipunin dahil balak niyang magpatayo ng bahay sa kanyang pag-uwi. Lumipas ang 1 taon ay patuloy na nagpapadala ng pera si Jason. Nasusuportahan na niya ang kanyang pamilya, ngunit nang dahil sa mga pagpapagamot ng kanyang ate ay wala namang natitirang pera. Isinisikreto na lamang ito ni Mang Jun sa kanyang binatang anak na hanggang ngayon ay patuloy silang naghihirap. Ano ba yan, Mang Jun? Nagtatrabaho na ang anak mo sa ibang bansa, tapos mahirap pa rin kayo? Nakakaawa talaga kapag mga walang pinag-aralan. Hindi marunong kung paano gumastos ng pera. Pangahamak ni Aling Marites. Pero kahit na ganoon ay nakakapag-ipon naman si Jason sa kanyang sarili. Ang akala rin kasi ng binata ay maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi na lamang pinansin ni Mang Jun ang sinabi ni Aling Marites, ngunit patuloy ito sa panunukso sa kanila. Sobrang malas nyo naman. May pagkakataon na kayong yumaman.
Pero ganyan talaga kapag walang pinag-aralan. Dagdag ng mayabang na babae. Tumulo na lamang ang mga luha ni Mang Jun. Patuloy pa rin siyang nagtitiwala sa kanyang anak kahit sobrang daming problema ang kinakaharap ng kanilang pamilya. Tuwing mapapadaan ang babae sa kanilang bahay ay palagi na lamang silang hinahamak nito. Iniisip na lamang ni Mang Jun na hindi niya kailangang pagtuunan ng pansin ang ganitong klase ng mga tao dahil mayroon siyang anak na may problema sa pag-iisip na kailangan nilang alagaan. Isang araw habang nagtatrabaho si Jason ay may isang matandang Amerikano ang natagpuan nila sa palayanan. Wala itong malay at nag-aagaw buhay. Nagturuan ng mga magsasaka doon kung sino ang tutulong sa matanda dahil natatakot sila na baka sila ang mapagbintangan. Nang dahil sa pagkaawa ay walang nagawa si Jason, hindi siya nagdalawang isip na siya na ang magdala dito sa ospital. Natatakot man ang binata para sa kanyang pangsariling kaligtasan, ngunit naisip niya sa kanyang sarili na hindi niya ito pwedeng pabayaan. Lumaban lang po kayo, Tay. Tutulungan po tayo ng Diyos na mailigtas ang inyong buhay. Nanginginig na sabi ni Jason. Kumalat ang bali-balita sa ibang bansa na isang Pinoy ang nagligtas sa buhay ng isang matandang negosyante. Dumating ang mga anak ng matanda at sobrang laki talaga ng pasasalamat sa kanya. Nalaman niya na malaking sindikato ang kanyang nabangga na balak pagnakawan ng matandang negosyante. Nang dahil sa kanyang takot ay agad siyang umuwi sa kanyang tinutuluyang bahay, ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Nagkagulo-gulo ang lahat ng kanyang mga kagamitan at wala na doon ang kanyang inipong mga pera. Sa tulong ng kanyang mga kapwa Pilipino ay nakaipon naman siya ng pamasahe at agad siyang umuwi sa sariling bansa. Gulat na lamang si Mang Jun nang bigla niyang makita ang kanyang anak. Anak, sinurpresa mo naman kami. Kumusta ka na? At ano naman ang balita sa'yo? Tanong ni Mang Jun. Ikwinento ni Jason ang lahat ng nangyari sa ibang bansa. Iyak ang binata sapagkat wala siyang naiuwing pera. Pasensya na po talaga kayo, Tay. Hindi ko naman po talaga inaasahan na mangyayari ito sa akin. Baka nga po tama ang sinabi sa akin ng aking mga katrabaho na sana ay hindi ko na lang siya tinulungan. Umiiyak na sabi ni Jason. Walang mali sa pagtulong, anak. Huwag kang mag-alala dahil pera lang yan. Kikitain pa naman natin yan at pwede naman tayong magtulungan. Nakangiting sagot ng kanyang ama. Naging masaya naman ang binata matapos itong malaman na gumaganda na ang lagay ng kanyang ate. Nagsasalita na ito. Ngunit kailangan pa nila itong suportahan sa gamot para bumalik na sa normal ang pag-iisip ni Maria. Ngunit ang kanilang problema ay saan sila kukuha ng pera ngayong wala na siyang trabaho. Muling dumaan sa tapat ng kanilang bahay si Aling Marites, sabay hinamak sila. Paano naman kasi ay nalaman nito na nakauwi na si Jason ngunit wala itong naiuwing pera? Lumipas ang ilang araw ay nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Binisita sila ng mga Amerikanong anak ng kanyang matandang natulungan. Nalaman ni Jason na nahuli na ang mga taong gumawa nito sa matandang negosyante. Sinabi daw ng kanilang ama na bigyan daw siya ng tulong pero hindi pala basta-basta tulong lang ang ibibigay nito sa kanilang pamilya. Ibinigay ng mga ito sa kanila ang $200,000 na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Hindi makapaniwala si Jason sa biyaya na kanyang natanggap. Nang dahil dito ay mapapagamot na niya ang kanyang ate at matutupad na nila ang kanilang mga pangarap. Hindi na nagtagal doon ang kanilang mga bisita at agad nang bumalik ang mga ito sa ibang bansa. Ilang araw ang lumipas ay naibalita siya sa TV, isang OFW na tinulungan ng isang matanda na nag-aagaw buhay. Marami talagang mga tao ang kanyang napahanga at kumalat ang pangalan niya sa buong bansa. Nabigyan rin siya ng parangal ng presidente dahil naging maganda rin ang tingin ng mga ibang lahi sa mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Sunod-sunod na mga biyaya na lamang ang kanyang mga natatanggap kaya hindi nagtagal ay naipatayo niya ang kanyang pinapangarap na bahay. Naging maayos na rin ang kalagayan ng kanyang ate at sabay nilang ipinagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Walang kahit na isang salita silang narinig mula kay Aling Marites sa tuwing dumadaan ito sa harapan ng kanilang bahay. Ipinagpatuloy nila ang negosyo ni Mang Jun at nagpatayo sila ng mga restaurant
na tanging taho lamang ang kanilang mga paninda. Tay, tama nga po kayo. Mahalaga po ang tumulong sa kapwa dahil ang Diyos na ang magbabalik sa iyo ng kanyang mga biyaya. Masayang sabi ni Jason. Tama ka dyan anak, mahirap man ang buhay. Ngunit kapag gumagawa ka ng maganda, ay ang Panginoon na ang bahalang gumawa ng daan patungo sa iyong tagumpay. Masayang sagot ni Mang Jun. Hindi biro ang maging isang OFW. Ang perang pinaghihirapan ay ipinapadala para mabigyan ng maayos na buhay ang sariling pamilya. Pero ang mga OFW ang makabagong bayani na kung saan ay nagpapakahirap kumita ng pera para ang buhay ay maging maganda. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.